China, nagmamakaawa daw mga kapatid no sa parusa. Amerika gagamitin sa Mutual Defense Treaty para sa tulong sa Pilipinas o para tumulong sa Pilipinas mga tol. Nagmamakaawa daw mga tol ang China sa parusang kanilang natanggap. Yan ang ating aalamin mga tol. Siguro ito yung sanctions no. Etong video panonoorin natin mga tol ay mula kay Kian Thoughts. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mabilis talaga ang karma. Heto na nga ang ganti ng Amerika at ng bansang Canada laban sa China dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa nito sa Pilipinas. Tila nagmamakaawa na nga ang China at nakikiusap para alisin na ang mga ipinataw ng mga sanctions sa mga produktong made in China. China calls on the US to end sanctions mga tol. Umaaray na ang China, no? Dahil dun sa mga pinataw. Alam ko 'di ba sa Canada, kung naaalala ninyo, pinatawan sila ng 100% tariff mga tol. Taripa! Retiradong opisyal ng US Air Force, hinikayat ang Pilipinas na gamitin na ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika para tuluyan ng patahimikin ang China. Mas matibay na suporta para protektahan ang mga maritime border sa bahagi ng West Philippine Sea, ipinangako naman ng isang mataas na opisyal ng US Navy. Alam nyo mga tol, may bagong balita ngayon na parang tila ba natupad no, yung wish ng China na alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. No, sa ibang video mga tol, tatalakayin natin yon, pero ang Coast Guard o Philippine Coast Guard inalis yung BRP Teresa Magbanwa sa kung anumang dahilan mga tol. Aalamin natin yan sa susunod. Tuloy muna natin to. Samantala, US military nagbigay ng matinding banta sa Beijing hinggil sa marahas at mapanganib na aksyon na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Di ba bago magsimula ang away mga tol, nagsisimula muna yan sa ambaan, sa bantaan mga tol. Ngayon puro ganito ngayon sila no mga tol. Pero sana puro ganito na lang talaga dahil di natin gusto kung may mangyayaring hindi maganda. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Yeah. Hindi inasahan ng bansang China ang mga problemang kanilang kinakaharap sa kasulukuyan dahil nga sa mga sanctions o kaparusahan na ipinataw sa kanila na talaga namang nagpapalubog na sa kanilang ekonomiya. Heto na nga at nagmamakaawa na ang People's Republic of China para alisin na ang mga sanctions na ito. Marami na ang mga naglalakihang kumpanyang nag-alisa na at marami pa nga ang planong sumunod pa. Kaya nga mga tol di ba nakikita natin ngayon kung ano ang nangyayari sa ekonomiya ng China. Kaya paano nila gugustuhin pang pasukin ng gera laban sa Amerika at laban pa sa napakaraming bansa mga tol. Tatandaan natin 17 countries daw ngayon yung nagrereklamo mga tol dahil sila inasagasaan sa territorial dispute dahil ang daming ang inaagawan ng China ng mga lupain eh. Hindi lang sa karagatan pati sa kalupaan mga tol. Diba imagine nyo. Diba? Tapos patong-patong pa yung nakapatong sa kanilang sanctions. O paano ngayon sila sasabak ngayon sa gera? Diba? Kailangan nilang gumastos ng malaking halaga para dyan. Pagkain ng mga sundalo nila, napakarami nilang sundalo mga tol. Diba? Kaya tingnan nyo yung Taiwan hanggang ngayon, hindi pa rin nila magawa-gawang atakihin mga tol. Diba? Kasi maraming aalma talaga dyan dahil napakahalaga ng Taiwan Dahil dyan ginagawa yung mga yung semiconductor na microchip ba yun na kailangan mga tol ng buong mundo? Diba? Doon ginagawa yun kaya talagang iniingatan din yun ng Amerika mga tol Diba? Kaya ang ginagawa ng China, puro pambabraso lang. Puro ganun lang ang ginagawa nila. Puro paninindak lang. Kung ikaw presidente, mahina ka at mapapasindak ka sa dami nila, wala, no? Talo. Ipinataw ng Amerika at ng bansang Canada ang 100% tariff sa mga Chinese-made electric vehicle, iron
aluminum at iba pa mga produktong made in China. Ito ay isang malaking hamon para sa Chinese economy dahil ang mga produktong ito ay mas tataas pa nga ang presyo o madodoble pa ang presyo pagdating sa pandaigdigang merkado. 'Di ba? Kung dodoble ang presyo nila mga tol, syempre marami silang competitor, 'di ba? Sasabihin China made 'yan, ganyan ang presyo, dito na lang ako, halos kapresyo niya lang din. Kaya tumaas yung presyo dahil nga sa 100% tariff na ipinataw sa kanila, 'di ba? So yung mga produkto nila, wala silang magagawa talaga kundi patungan ng presyo kasi lugi sila, 'di ba? At dahil nga mataas ang presyo nila, marami silang competitor na mas mababa ang presyo, malamang yun na lang din ang bibilhin. Lugi pa rin sila mga tol. Talagang aaray sila diyan. Sa puntong ito, malaki ang posibilidad na ikakalugi ng mga negosyanteng inchik ang sanctions na ito at hindi malayong magsara na rin ang kani-kanilang mga negosyo. Sa ginagawang ito ng mga bansang Amerika at Canada, talaga namang bubulusok pababa ang Chinese economy na nagiging pangunahing target na nga ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kamakailan lang, Siyempre maapektuhan din halimbawa naman mga tol. 'Di ba? May mga negosyante diyan na ang product nilang ibinebenta is mga galing sa China, yung mga materials, 'di ba? Tataas din ang presyo nun mga tol. Maaapektuhan din tayo kasi ang Pilipino mga kapatid bumibili lagi ng mga product. Alam naman natin yung mga product na nabibili natin kahit na branded pa yan. Yung ibang parts niyan, yung ibang mga parte niyan ay ina-assemble o ginagawa mismo sa China. So yun, magmamahal din ang presyo nun. So maaapektuhan din yung finished product nun mga tol. Kaya yung mga consumer maaapektuhan din talaga. Imbis na mabili nila yung gusto nilang bilhin, di na nila mabibili dahil sobrang mahal na. Pero maliban na lang kung talagang loyal sila sa brand na yon mga tol. ay nanawagan na nga ang O kaya yung mga company yan, hahanap na sila ng alternatibong pabrika na pwede nilang pagpagawan ng mga produkto nila mga tol. So maaapektuhan din naman talaga ang China dyan. Beijing sa Washington DC. Naalisin na ang mga ipinataw nitong sanksyon sa mga produkto na galing sa kanilang bansa. Dahil sa mataas na buwis na ipinapataw ng US at maging ng Canada at ng iba pang mga bansa sa produkto na galing sa China, nagiging malaking dagok ito sa kanilang ekonomiya. Yan halimbawa itong mga kotse merong China brand na kotse binibenta for example. Dahil nga sa 100% tariff niyan, mga tol, sa ibang bansa, 'di ba, bebenta ng nasa 3 million, merong isang competitor niya nasa 2 million lang ang presyo o kaya 1 million lang. Di doon ka na sa 1 million. 'Di ba? Japan brand pa o kaya ibang bansa na brand, 'di ba? Ganun talaga magiging labanan 'yan. Alam naman natin na isa sa bumubuhay sa ekonomiya ng isang bansa ay ang maayos na kalakalan at ang pagpasok ng investment mula sa mga dayuhang bansa. Hindi lamang ang US at ang Canada ang nagsasagawa ng sanctions na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansang China. Maging ang European Union ay nakikisali na rin. Matigas ang paninindigan ng organisasyon na ito sa pagkondena sa mga marahas na aksyon ng PRC at hinihikayat ito na sumunod sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Wala matigas sa mukha ng China Ayan tuloy, karma sila. Ayon sa EU, ang ginagawang aksyon ng China ay labag sa batas ng Tama. international waters. Tama. Signatory ang China sa UNCLOS kaya't dapat ay naiintindihan ng bansang ito na mali ang kanilang ginagawa at maaari raw itong humantong sa kaguluhan sa Indo-Pacific region sakaling hindi nito itigil ang mga hakbangin laban sa Pilipinas. Wala nagbanta pa China mga tol, dudurugin daw nila, 'di ba? Dudurugin nila ang sino mang bansang manghihimasok sa kanilang soberanya o teritoryo. O ngayon parang sila ngayon ang dudurugin. 'Di ba? Hindi man sa labanan ng armas, sa ekonomiya naman mga tol. Samantala, iniulat ng Philippine Navy noong Martes, September 10, 2024 na namataan ang pinakamaraming bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea na umabot na sa bilang na 207 ang kabuuan at kinabibilangan nga ito ng mga Chinese Coast Guard vessels, People's Liberation Army Navy warship,
at Chinese Maritime Militia. Dami. Sinabi naman ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy for the West Philippine Sea, na hindi daw naman dapat ikabahala ang nakikitang mga bilang ng barko ng China sa WPS dahil ito ay ayon pa rin sa normal range capability ng North Sea Fleet. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang BRP Teresa Magbanua na nakaangkla sa Escoda Shoal at nagpapatuloy ng monitoring operation sa kabila ng tinamo nitong pinsala habang napapalibutan pa ito ng napakaraming mga barko ng kalaban. Wala akala nga natin magtatagal ang BRP Teresa Magbanua dyan kaso wala Inalis na daw ng Pilipinas mga tol Yan ang ating aalamin sa susunod nating video. Antabay lang kayo mga tol, kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Dahil nga sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, agad na nagbigay ng matinding babala ang isang senior military official ng Amerika sa China hinggil sa delikadong mga aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa Pilipinas at iba pang mga bansa na inaagawan ng China ng teritoryo. Sa pag-uusap via video conference ni US Admiral Samuel Paparo, Commander of the US Indo-Pacific Command, at ni General Wu Yanan, head ng Chinese Army, ipinahayag ng US ang importansya ng pagpapanatili ng komunikasyon sa pagitan ng US military at ng Chinese Army at nang sa gayon ay maging malinaw ang intensyon ng China at hindi raw ito mauwi sa misinterpretation at miscalculation sa rehiyon. Dito ay pinapayuhan nila ang PLA na ayusin ang kanilang mga ikinikilos, tigilan na ang marahas na aksyon at maruruming mga taktika na pwedeng mauwi sa kaguluhan sa Indo-Pacific region. Dapat kasi lagyan ng pangil yung batas international. Diba? Dapat meron talagang enforcement yan. Hindi pwedeng batas lang tapos wala namang hahatol, wala namang kikilos para i-enforce yung batas na yon. Para saan yun? Diba? Halimbawa na lang, bawal dumaan sa busway. Kapag merong mga nakikitang enforcer, wala talagang dadaan. Pero kapag walang enforcer mga tol, diba? Ando dun yung mga pasaway, dadaan. Kaya ang ginagawa ng mga enforcer mga tol, nagtatago sila Nagtatago sila hindi para itrap ka kasi hindi ka naman matatrap dahil alam mong bawal dumaan dun Nagtatago sila para talagang makita nila kung sino yung mga law-abiding citizen o yung mga kamote. Di ba pag nakatago sila, biglang may dumadaan tapos pag bigla silang sumulpot, sila pa may kasalanan ngayon yan. Di ba? Nagtago ka kasi. Kung hindi nagtago, lalabag ka sa batas. Ganon din dito mga tol sa international law. Para saan yung batas? 'Di ba? Kung wala naman nagpapatupad. Ito China. Anong ginagawa nila? Nilalabag nila 'yan. Wala namang umaano sa kanila Puro lang po na yung international community, puro lang kondena, puro lang ganon. 'Di ba? So kailangan talaga merong batas na kapag hindi mo sinunod, meron kang kaukulang kaparusahan. Para yung mga batas na magtatangkang labagin ng batas na yan, magdadalawang isip, di ba? Dapat may ganun. Bukod dito ay sinabi naman ng komandante ng US Marine na committed sila para tumulong sa Armed Forces of the Philippines, lalo na sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng ating bansa. Yan, tuloy. Nagkakaroon tuloy ng ganyan, tulungan ng magkakaibang bansa. So pwedeng mauuwi sa yan, gera yan. Pero kung merong international law na independent, meron lang kinatawan ng iba't ibang mga bansa o kaya may sarili siyang kapulisan dyan o may sarili siyang militar na pwede magpatupad ng batas, di sana walang gulo, di ba? Sinong gigirahin nila? International law? Di naman nila pwedeng girahin ng international law, wala namang bansa yun, di ba? Dapat may ganun Kasi kung hindi kayang ipatupad ng international yung batas niya at ang magpapatupad niyan yung kanya-kanyang bansa lang, doon nagkakaroon ng conflict, doon nagkakaroon ng gera, di ba? O halimbawa, itong pangingialam ng Amerika, sinasabi ng China, hindi kayo kasali rito, hindi kayo ganyan dyan. Pero kung titignan mo, yung Amerika gusto lang naman tumulong at nananawagan sa China na itigil nyo na yung pambubulas nyo. Ganon din sa European Union, di ba? Sila na nga yung nagbibigay mismo ng ng parusa sanctions ka, di ba? Ito ay ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan at ma-detect ang mga pumapasok na panganib sa loob ng ating territorial waters. Ito ang binigyang diin at ipinangako ni US Marine General Eric Smith
kay AFP Vice Chief Lieutenant General Arthur Condura sa naging courtesy call ng US General sa Camp Aguinaldo nitong Lunes. Iyak na naman ng China niyan. Galit na naman sila sa US. Napag-usapan din ng dalawang military leaders ang mga paparating na maritime training security ng naval forces ng US at Pilipinas. Ang pagbisita nito ni General Smith ay pagpapakita ng commitment ng Amerika at kahandaan itong tumulong sa ating bansa sakaling i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. Dito ay mapapag-aralan din ang mga posibleng future cooperation sa pagitan ng magkaalyadong bansa patungo sa isang mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region. Ayon naman sa isang US security analyst, hinihikayat nito ang liderato ng bansang Pilipinas na i-invoke na o gamitin na ang Mutual Defense Treaty sa United States at ikonsidera ang alok ng US na mag-escort sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil na rin sa mas lumalalang tensyon at mas nagiging brutal na mga hakbang ng bansang China. Sobra. Ayon kay former US Air Force officer Ray Powell, kailangan magkaroon ng formal consultation sa pagitan ng US at Pilipinas para maisagawa na nito ang tulong na kailangan ng ating bansa at kung ano pa ang mga suportang pwedeng iparating ng Amerika. Since 1951, pinirmahan ang Mutual Defense Treaty na gumagarantiyang magtutulungan ng ating mga bansa sakaling magkaroon ng armed attack. Sinabi ni Powell na may option si Pangulong Marcos na gamitin ng MDT kahit walang nangyayaring armed attack. Ang kailangan lamang daw ay magdeklara ang Pangulo na mayroong threat ng posibleng kaguluhan para magamit na nga ang MDT. Yun naman pala no? Yun naman pala Ayon kasi sa Article 3, pinapayagan ng MDT ang consultation para mas maging malinaw ang implementation nito, lalo na nga sa sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan laban sa China. Kaso iniingatan niya ni PBBM mga tol. Dahil dito sa Pilipinas, uso fake news. Diba? Uso mga tol, napakaraming gumagawa. Halimbawa na lamang nung nagpapakalat ng balita mga tol na magre-resign na daw si Secretary Gibo Chodoro. Mga tol, kapag in-invoke, ito nasa isip ko lang kapag ito in-invoke ni PBBM, yung Mutual Defense Treaty, ipapakalat ng mga kalaban niya dito sa politika na magsisimula na ang gera. Manghihikayat yan ng mga tao na ayan na, in-invoke na ng gobyerno natin ng Mutual Defense Treaty, gera na yan. Maghahakot yan mga tol ng mga tao na magrarally para sabihin sa presidenteng bawiin dahil ayaw nila ng gera. Ganun mga tol ang mangyayari dito sa Pilipinas, asahan ninyo once na na-invoke yan ni President Marcos. Dahil uso ang peking balita rito sa atin mga tol. Diba? Dito sa sinasabi rito sa pwede naman daw i-invoke yan dahil may threats at hindi naman nangangahulugan na gera agad dyan. Nilinaw na rin yan ng napakaraming video na binigyan natin ng reaction video. Pero dito sa Pilipinas na napakarami ng uto-uto, no read no write ata mga tol, napakahina ng comprehension, ganon ang mangyayari. Kakalat ang balita, magkakagulo mga tao mga tol, magrarally sila para pababain ng presidente kung hindi babawiin ang MDT mga tol. Ganyan ang mangyayari dito sa Pilipinas. Dahil ang daming uto-uto rito Sinabi ni Powell na kung gusto raw ng Pilipinas na totoong tumigil ang China sa ginagawa nito sa West Philippine Sea, kailangan bigyan daw natin ng dahilan ang China para tumigil. Kung i-invoke ang MDT, siguradong iiwasan ng Beijing ang direktang makadigma ang Amerika. Kasi nga, naghihirap din ang ekonomiya nila dahil sa patong-patong na sanctions. Matindi pa sanctions na aabutin nila pag makakalaban nila ang US. Mga tol. Siguradong maglalaylo ito sa mga mararahas na aksyon na ginagawa nito, lalo na sa malaking bahagi ng South China Sea. Dagdag pa ni Powell, kung wala raw kasing nakikitang balakid ang China, tuloy-tuloy lamang ito sa pagpapalala ng sitwasyon at pagsasagawa ng mga iligal na aktibidad sa katubigang nasasakop ng ating bansa. Dali ni Powell, Ganon na ganon talaga ang ginagawa ng China. Hanggat wala sila nakikitang balakid, tuloy-tuloy lang sila dyan. Kasi hindi naman din kaya ng Pilipinas Wala nga tayong nagagawa di ba? Panawagan pa ng ilang mga analyst, kailangan ng Pilipinas ng mas malakas at mas may pangil na aksyon at pinuna rin ang malalambot na mga ginagawa ng ating bansa sa kabila
ng paulit-ulit nga na karahasan na ginagawa naman ng China. Sobrang lambot talaga, as in, sobrang lambot. Biruin mo etong BRP Teresa Magbanwa 3 ulit nilang binangga, anong nangyari? Wala. Pamidya lang, report lang, ganun lang mga tol. Tapos ngayon inalis na. Ayon Ang dahilan butas na kasi. kay Dr. Carlisle Tyer, Emeritus Professor sa University of New South Wales at Australian Defence Force Academy, isang katangahan na raw ang ginagawa kapag paulit-ulit at malalambot ang mga aksyon laban sa malakas at mas agresibong kalaban. Binigyang din ito na kailangang tigasan ng Pilipinas ang approach dahil walang mangyayari kung palaging dadaanin sa malambot na diplomasya ang mga isyong ito. Mga eksperto na at mga security analyst na ang nagbibigay ng suhestyon sa ating liderato para mapigilan at ma-counter ang China sa mga agresibong aksyon nito laban sa Pilipinas. Wala lakas mag-overthink ng natin. Lakas nila mag-overthink Sa ngayon, mas lalo lamang dumarami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Walang epekto ang diplomasya sa isang bansang hindi naman kumikilala sa batas. Tama. Ang teritoryong ating ipinaglalaban ay sa atin at dapat itong pakinabangan ng Pilipinas. Tama. Pero dahil nga sa mga limitadong kakayahan ng ating bansa, makikita na nakikiramdam lamang tayo at nagiging punching bag ng People's Republic of China. Tama. Ayon nga sa maraming mga netizens, puro daldal at puro paawa raw ang mga lider ng ating bansa. Tama. Pero kulang na kulang naman sa ginagawang mga aksyon. Tama ulit, no? Sa pool Hindi malayo na mauulit ang mga karahasan na ipinapakita ng China, lalo na nga't nakapwesto na sila ngayon sa Sabina Shoal. Nawala na sa atin ang Scarborough Shoal noong 2012. Dapat ay maging wise na ang Pilipinas sa magiging hakbang nito upang maiwasang maagawan na naman tayo ng teritoryo ng bansang China. Para sa inyong reaksyon. Diba? Ay nako, tama yung sinasabi nila, tama rin yung sinasabi ng ibang mga netizens mga tol. Masyadong malambot ang aksyon ng Pilipinas mga tol. Puro tayo diplomasya samantalang ang China hindi naman kumikilala sa batas. So anong diplomasya rin ang maibibigay niyan sa atin? Mismong batas nga ayaw nilang kilalanin, di ba? So, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng iyong opinion, komentaryo at reaksyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.